Sa isang malayong nayon, isang tamad na dalaga at ang kanyang masipag na ate ang magkasama sa isang bahay. Hindi mahilig magtrabaho ang tamad na dalaga. Sobra ang katamaran niya para magligpit lang ng kinainan niya sa kusina. Ang masipag na dalaga naman ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Isang araw, may kumatok sa kanilang pintuan. Oh, may kumakatok sa pinto, ate. Ikaw na ang magbukas. Kakatapos ko lang magkulay ng kuko eh. Binuksan ng masipag na dalaga ang pinto. Ito ay ang kanilang matandang tiyahin. Kinuha agad ng masipag na dalaga ang bag at pinapasok siya. Sumigaw lang ang tamad na dalaga. Kamusta po, tita? Mula sa kinauupuan niya. Pagpasok ng kanilang tiyahin, nakita niya ang silid ng masipag na pamangkin na malinis na malinis. Ngunit nang makita niya ang silid ng tamad na pamangkin, nakasimangot niyang sinabi, "Ang gulo ng kwartong ito! Kahit saan ay napakarumi." Maya-maya ay natapakan ng matandang tiya ang isang tinidor. Ay, aray, pa ako. Agad na tumulong sa tiya ang masipag na dalaga. Ang tamad na dalaga ay wala man lang pakialam sa nangyari. Pumunta sa kusina ang masipag na dalaga at nagluto ng masarap na apple pie para sa kanyang tiyahin. Hindi kita papayagang umuwi ng gutom, tita. Baunin mo po para may makain ka sa daan, sabi niya. Nang maamoy ng tamad na dalaga ang matamis na amoy ng apple pie, nakihalubilo na siya. Pahingi rin ako ng pie na yan, ha? Sabi niya. Sinaway ng matandang tiyahin nila itong walang galang na ugali ng tamad na pamangkin. Naglabas siya ng gintong suklay sa kaniyang bag at inabot sa masipag na dalaga. "Regalo ko para sa iyong pagkamaalalahanin at magalang na pag-uugali." Natutuwang nagsuklay ng buhok ang dalaga. Sa sandaling dumampi ang gintong suklay sa buhok niya, biglang naging magarbo ang kanyang damit. Ang kanyang buhok ay kuminang at nagkaroon siya ng mga gintong alahas. Pagkakita nito, inggit na inggit ang tamad na kapatid na nasabi niya, "Tita, kadalasan mas masarap ang pie ko. Hintay po, ipagluluto rin kita agad." Tumakbo siya sa kusina. Hindi siya naglagay ng asukal dahil ito ay nasa itaas ng istante at mapapagod siya kung aabutin niya ito. Kaya asin ang nilagay niya. Sa halip na mamitas ng mansana sa puno at gayatin ito, sabi niya, Sino ang lalabas ngayon? Kaya kamatis ang isinangkop niya. Pinasok niya ang pie sa oven. Ngunit dahil naiisip niya ang makukuha para sa sarili, napatagal ang pagluluto niya. Sa tingin ko, lutong-luto na nga. Inalok niya ang empanada sa kanyang tiyahin. Hindi alintana ang sunog at masamang lasa nito. Tinikman ito ng matandang babae at nagpasalamat pa rin. Tapos ay binigay niya ang isang gintong suklay bilang regalo. Sa sandaling sinuklay ng tamad na dalaga ang kanyang buhok, naging pangit ang damit niya. Ang kanyang buhok ay gumulo at bumaho siya. Oh, anong nangyari? Wala man lang ginto para sa akin? Sabi ng matandang tiya sa magkapatid, bawat isa ay nakamit ang gantimpala sa paggawa niya. Pagkatapos ay lumabas siya ng pinto at umuwi na sa kanyang tahanan. Isang inahing baboy at ang kanyang 3 biik ay nakatira sa isang maliit na kubo sa liblib ng kagubatan. Isang araw, tinawag ni Inang Baboy ang kanyang mga anak. "Gusto niyo bang gumawa tayo ng pizza ngayon?" Yay! Opo! Pero kulang tayo ng ilang sangkap tulad ng mais, sibuyas at kamatis. Kaming magkakapatid na po ang mangunguha ng mga kulang na sangkap, nanay. Huwag pong mag-aalala. Babalik kami kaagad. Kaya tuwang-tuwang lumabas ang 3 munting baboy. Nagpasya silang maghiwa-hiwalay dahil magkakaiba ang lugar na pagkukunan ng mga sangkap. Ang isa ay nagpunta sa maisan, ang isa sa taniman ng sibuyas, at ang isa ay sa bukid ng kamatis. Samantala sa kagubatan, ang malaking masamang lobo ay naghahanap ng mapapakain niya sa kumakalam niyang tiyan. Aba, ang amoy na yon. Baboy! Oo, amoy nga ng baboy!
Nang makita ang maliit na baboy na si Gurky, sinundan siya ng lobo. Nang mapansin ng lobo na papunta ang baboy sa taniman ng sibuyas, inunahan niya ito at nagtago sa likod ng matataas na dahon. Ilang sandali pa ay dumating si Gurky sa taniman ng sibuyas. Isa-isa niyang inamoy ang mga sibuyas upang malaman kung matamis o hindi. At nang kukuha siya ng isa pang sibuyas, nahawakan niya ang tenga ng lobo. Hello, Piggy! Lobo! Tulong! Shh! Kalma lang, bata. Anong ginagawa mo dito sa bukid ng sibuyas? Sinabi ni Gurky na nangunguha siya ng mga sibuyas para sa pizza. Nang maamoy ng lobo ang sibuyas, naluha ang mga mata niya. Sinabi ng lobo na maanghang ang mga sibuyas na yun, kaya bibigyan na lang niya ang baboy ng pinakamatamis na sibuyas. Ngunit kailangan niyang sumama sa bahay ng lobo. Tinanggap ni Gurky ang alok ng lobo at sabay silang umalis doon. Tanghali na nang marating ng gitnang kapatid na si Torky ang maisan. Ngunit ang mga bunga ng mais ay mas mataas kaysa sa kanya. Kaya pinagpatong-patong ni Torky ang ilang mga bato para maabot niya ang mais. Kukuha na sana siya ng isa, ngunit nawalan siya ng balanse at natumba sa kandungan ng lobo. Saklolo! May lobo! Maingat na ibinaba ng lobo si Torky at sinabi na huwag matakot. Anong ginagawa mo dito, Piggy? Muntik ka nang masaktan. Kukuha ko ng mga mais para sa pizza. Mukhang mabibigo ka lang, Piggy. Kaninang umaga kasi, nakuha ko na ang pinakamagagandang mais. Matangkad ako eh. Sumama ka sa akin at ibibigay ko na lang sa'yo. Tuwang-tuwa ang munting baboy sa kabutihang loob ng lobo. Mas mabuti nga siguro. Kulang pa ako sa tangkad para mamitas ng mais eh. Sumama rin si Torky sa lobo. Magdadapit hapon na. Si Porky, ang panganay na baboy, ay namimitas ng mga kamatis sa malaking bukid. Ang bango ng mga hinog na kamatis na kumakain na siya doon. Mas marami pa ang nakain ni Porky kaysa sa nasa kanyang basket. Habang masaya siyang pagala-gala sa bukid, nauntog siya sa isang kahoy at bumagsak sa lupa. Pagtingala niya ay naroon ang masamang lobo bilang isang panakot sa mga ibon. Tulong! Totoong lobo! Hoy, Piggy, kalma lang. Hindi kita sasaktan. Hindi ako naniniwala. Ikaw ang malaking masamang lobo. Tinanong ni Porky ang lobo kung bakit siya nakatayo sa kamatisan bilang panakot sa ibon. Sinabi ng lobo na tinutulungan niya ang mga magsasaka kapag wala siyang masyadong ginagawa. Naunawaan ng baboy ang mabuting hangarin ng lobo. Bakit ka ba nandito, munting baboy? Kasi namimitas ako ng mga kamatis para sa pizza. Pizza? Paborito ko yon. Pero kulang ang sangkap kung kamatis lang. Kailangan mo din ng keso, kabote, sili, at ang pinaka-importante. Ano? Ang pinakamahalagang bagay ay oven, Piggy. Oven! Kung wala kang malaking oven, masasayang lang ang mga sangkap mo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumang-ayon ang baboy sa lobo dahil ang oven sa bahay nila ay maliit lang at hindi masyadong umiinit. Halika, doon tayo magluto ng pizza sa oven ko. Siguradong madami ang magagawa natin. Tinanggap ni Porky ang paanyaya ng lobo at sabay silang umalis. Nang lumubog na ang araw, sumilip sa labas ang inang baboy at balisang naghintay sa pag-uwi ng mga anak. Samantala, maririnig mula sa lungga ng lobo ang pag-iyak ng magkakapatid na baboy. Tulong! Saklolo! Tulong! Kinulong pala ng masamang lobo ang magkakapatid na baboy sa isang hawla sa loob ng yungib para lamunin sila. Inayos niya ang mga panggatong sa kanyang panghorno at sinindihan ito. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang paborito kong pizza ay pizza na may baboy. Sa takot ay nagyakapan ng magkakapatid na baboy.
Habang ginagatungan ng lobo ang oven para lumakas ang apoy, napansin ni Porky ang bukas na sako ng harina sa gilid. Hinilan niya ito kahit nahihirapan. Kumuha ng malaking dakot ng harina at hinati ito sa kamay ng mga kapatid. Nang buksan ng masamang lobo ang hawla upang lutuin na ang mga baboy sa oven, sabay-sabay nilang sinaboy ang harina sa mukha ng lobo. Aray, mata ko! Nasaan kayo? Hindi ako makakita! Ano to mga baboy? Walang makita ang lobo dahil sa harina na pumuwing sa mga mata niya. Sinamantala ito ni Torky at mabilis na tinulak ang lobo papasok sa kulungan. At ang bunso na si Gurky ang nagkandado ng hawla. Ano nga yung sinabi mo? Pizza na may baboy, ha? Manigas ka ngayon dyan. Akala mo ha? Baka sa gutom may maisipan mo na magpakabait. Ngayon, kami naman nakakain ng masarap na pizza. Halika na mga kapatid. Huwag! Huwag kayong umalis! Huwag niyo akong iwanang nakakulong dito! Nakauwi na sa wakas ang magkakapatid na baboy. Nadala ang lahat ng sangkap na kailangan. Napakasaya ng inang baboy nang makita ang mga biik niya. Oh, di ba mangunguha lang kayo ng sibuyas, mais at kamatis? Bakit ginabi na kayo? Sobrang nag-alala ako. Kinuwento ng mga baboy sa kanilang ina kung ano ang nangyari sa bawat isa sa kanila habang gumagawa sila ng pizza na mabango at masarap. Mula sa araw na iyon, nangako sina Gurky, Torky at Porky sa kanilang ina na hinding-hindi na sila tatanggap ng anumang bagay mula sa mga estranghero nang hindi nagpapaalam sa kanya. Sa kabilang banda, ang malaking masamang lobo ay nakontento na lang sa amoy ng pizza na nanggagaling sa malayo. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan na ninirahan ng magkapatid na sina Harry at Sally. Si Harry ay napakakulit at ang atin niyang si Sally ay matalino, pero medyo makakalimutin. Mahirap lang sila, madalas ay wala silang makain. Hirap silang matulog sa gabi dahil kumakalam ang tiyan nila. Isang araw, nagugutom si Sally, parang kumukulo ang tiyan niya. Ilang araw na tayong hindi kumakain. Gutom na ako. Para makalimutan niya ang gutom, umalis ng bahay si Sally at namasyal sa parke. Nagbaon siya ng tubig. Pagkaraan ng ilang sandaling paglalakad, ay gusto na niyang uminom ng tubig at magpahinga. Ngunit sa sandaling iyon, isang matandang babae na marumi ang damit ang bumungad sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang babae kay Sally. Iha, painom naman ng tubig. Ilang araw na akong hindi nakakainom ng tubig. Uhaw na uhaw ako. Heto po pwede kang uminom hanggat gusto mo. Uminom ang matanda. At sa isang iglap, naging isang magandang batang diwata. Diwata! Gusto kong magpasalamat sa iyong tulong, magandang dalaga. Humiling ka. Kami ng kapatid ko ay ilang araw nang hindi kumakain. Sige, pag-uwi mo ay tingnan mo ang mesa. Doon ay makikita mo ang isang mahiwagang mangkok. Mahiwagang mangkok? Oo, kapag sinabi mong magluto mangkok, mainit at masarap, ipagluluto ka nito ng matamis na lugaw. Kapag sinabi mong huminto mangkok, busog na po, hihinto ito sa pagluluto. Ngayon, hindi na kayo magugutom ng kapatid mo. Maraming salamat, magandang diwata. Teka, sandali. Huwag mong kakalimutan ang sasabihin sa mahiwagang mangkok, ha? Tumakbo si Sally pauwi. At tulad nga ng sinabi ng diwata, may isang mangkok sa mesa. Ate, saan galing ang gintong mangkok na to? Hindi lang ito ginto, Harry. Ito ay isang mahiwagang mangkok. Okay, may magic bowl ka nga. Wala naman laman.
Manahimik ka at manood. Magluto mangkok, mainit at masarap. Tapos ay biglang uminit ang mangkok at nagsimulang magluto ng matamis na lugaw. Pero, paano ito nangyayari? May magic nga ang mangkok. E di, hindi na tayo magugutom? Hindi lang 1 o 2 beses kumain sina Harry at Sally, kundi 10 beses. At nang sa wakas ay busog na sila, sinabi ni Sally ang mga salita na pipigil sa mangkok na magluto pa. Ha, sa wakas ay nabusog din. Ang sarap ng lugaw, no? Kaya kong kainin itong matamis na lugaw araw-araw. Simula noon, ang pagkain nila ay matamis na lugaw at hindi sila nagsasawa. Hindi ka maniniwala kung paano tayo nabigyan ng mahiwagang mangkok na ito. Isang araw bago lumabas si Sally, gusto niyang sabihin kay Harry kung paano pipigilan ng mangkok sa pagluluto. Harry, may sasabihin ako sa iyo na mahalaga. Halika! Hindi pinansin ni Harry ang tawag ng kapatid, kaya pinuntahan siya ni Sally. Ngunit sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang sasabihin dahil madalas siyang makakalimutin. Bakit, Ate Sally? Bakit ka nakatayo lang dyan? Natutulog pa ako, hindi mo ba nakikita? May sasabihin sana akong napakahalaga, pero Nakalimutan mo? Ay, tatak Sally, ang kapatid kong may memorya ng isda. huwag ka ngang mang-asar dyan. Sige na, aalis na ako. Nasa labas na siya nang maalala ni Sally ang sasabihin sa kapatid. Ay, naalala ko na. Ituturo ko kung paano patigilin ng mahiwagang mangkok. Pero hindi naman siguro yun gigising agad hanggang sa makauwi ako. At yun na nga, nagising si Harry habang wala siya. Bumangon sa kama at pumunta sa mesa dahil nagugutom siya. Magluto mangkok, mainit at masarap. Nagsimulang uminit ang mahiwagang mangkok. Amoy matamis na lugaw na naman ang bahay nila. Matapos kumain, nais na niyang pigilan ang mahiwagang mangkok sa pagluluto. Ang dami kong nakain. Sa tingin ko sapat na yun sa almusal. Hinto mangkok, wag na magluto. Ngunit hindi tumigil ang mahiwagang mangkok dahil hindi tama ang sinabi niya. Sabi ko, tigil, mangkok, lugaw, hokus pokus, hinto. Hindi pa rin tumigil ang mahiwagang mangkok. Ano to? Ano nang gagawin ko? Ayaw tumigil ng mangkok. Tama na, ayoko na. Kahit anong sabihin ni Harry, patuloy ang mangkok sa pagluluto ng matamis na lugaw. Pag-uwi ni Sally, halos puno na ng lugaw ang bahay nila. Hindi pa siguro nagigising ang kapatid ko, kaya ipagluluto ko siya ng masarap na lugaw. Ah, ano na ito? Hindi mabuksan ni Sally ang pinto ng bahay, kaya tumingin siya sa bintana. At ano ang nakita niya? Puno ng malagkit na lugaw ang buong bahay dahil hindi napigilan ni Harry ang pagluluto ng mangkok. Oh, grabe na ito! Harry! Ayun ate, tulungan mo ako. Nasira na ang mangkok. Huminto mangkok! Busog na po! Sa sinambit ni Sally, sa wakas ay tumigil ang mangkok sa pagluluto. Kaya naligtas si Harry mula sa kumukulong lugaw. Salamat ate. Anong gagawin natin ngayon sa sangkaterbang lugaw na to? Ang bahay natin ay naging lugawan. Nagkaroon ng magandang ideya si Sally. Agad niyang tinawag ang mahihirap na kapitbahay nila. Natuwa sila sa paanyaya ni Sally at pumila sa labas ng bahay ni na Sally. Habang sinasandok ni Harry ang lugaw, inaabot naman ito ni Sally sa kanilang mahihirap na kapitbahay. Maraming salamat sa inyo. Naibsan ang gutom namin. Ang sarap! Tuwang-tuwa sina Harry at Sally na nakatulong sila sa mahihirap na katulad nila. Masarap ito sa pakiramdam. Maya-maya, isang matanda at mukhang mahirap na lalaki ang lumapit sa kanila. Totoo nga. Ang mahiwagang mangkok.
Ilang araw na ako naghanap ng pagkain para sa aking asawa at mga anak. Wala na akong lakas. Pwede ko bang hingiin ng mahiwagang mangkok para sa aking asawa at mga anak? Anong gagawin natin, Ate Sally, kung ibibigay natin ng mangkok? Pareho tayo magugutom. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Nagugutom ang mga anak niya. Hindi dapat nagugutom ang mga bata. Kunin mo po ang mangkok at iuwi sa pamilya mo. Sa sandaling iyon, ang lalaki ay naging isang magandang diwata. Oh, ikaw! Ikaw ang diwata na mabait sa akin. Napasaya niyo talaga ako, Hari at Sally. Pinakain niyo ang mahihirap sa bayan at tinulungan niyo ang taong nagugutom ang mga anak. Bilang gantimpala, sa inyo na ang mahiwagang mangkok magpakailanman. Nararapat lang na sa inyo yan. Talaga? Yay! Araw-araw mula noon, patuloy na namimigay ng lugaw sina Hari at Sally sa mga mahihirap sa bayan. Ang kanilang mapagbigay na puso ay naging kasing tamis ng lugaw na kanilang binabahagi, habang nakakakita sila ng masasayang bata at matatanda na puno ang sikmura, namuhay silang masaya at matiwasay.